Kamusta? Mabuti! For today's video. Kita nyo naman at may pa-intro na din si Nili, ay share naman ang akin. For today's video ay gogoram person at mamimili muna. At pagbukas ko nga ng pinto, abay may bisita si Lola, hindi lang isa o dalawa kundi 3 Judith. Dumating na nga ang mga bayarin ni Lola at nadagdagan na naman ang mga nakapatas din sa ibabaw ng cabinet. Hindi pa nga nabubuksan yung mga nauna ay nadagdagan na naman. Si Lola nga ay malapit ng mag-90 at matalas pa din ang kanyang isipan. Siya ang nagbabayad ng lahat ng kanyang mga bayarin tulad ng kuryente, ilaw, tubig at telepono at internet. At basta nga lang itinatawag ni Lola sa telepono kapag siya'y magbabayad at ang ibinabayad niya ay gamit ang kanyang Visa card. Ang dami pa nga din nagtatanong kung saan baga daw kumukuha si Lola ng pera. At nagtataka ang mga persons bakit daw si Lola ay wala naman trabaho pero may pera. Unang-una, si Lola ay pensyonada at may insurance. Mayroon din silang taniman ng orange, pongkan at suha. At yung mga bunga noon ay ne-export nila sa ibang bansa. Pero hindi naman kalakihan ang kanilang kinikita doon dahil mahal din ang gastusin sa kanilang mga taniman. At si Lola at si Nili ay mayroon silang tigisan na bahay na pinapaupahan. At pati nga si Nili ay pensyonada na din at mayroon din siyang insurance. Isa nga din sa kagandahan dito sa Israel, ang mga tao ay pinaghahandaan nila ang kanilang pagtanda. Para pagdating ng panahon na sila'y matanda na ay mayroon silang sariling pera. Ang insurance nga dito ng mga matatanda sa Israel ay parang katumbas ng atin sa Pinas na Social Security System o SSS. At ang tawag naman nila dito sa Israel ay Bituak Leumi. Kung saan lahat ng mga residente ng Israel na may 18 years old pataas ay obligadong magbayad ng pangkalahatang insurance at pati na din sa kontribusyon para sa kanilang pangkalusugan. Ayan at kakadaldal ko ay andini na nga ako sa may Russian store. At nakakita nga ako na rin na caviar at itlog daw rin ng isda at ang sabi ay yung pagkakamahal daw ng garne. Ay bakit naman din ay mura lamang at mahigit 200 pesos lamang sa pera natin sa Pinas? Ay ari kaya'y tunay o baka naman nari imitation lamang kaya mura? Ay pandidampot nga ay hindi din naman bibili ay siya'y balikin at baka makabasag pa. Ay kaya naman ako napapunta din sa Jacko lamang din ibibili ako ng aking pang-ulam. At pati nga si Lola ayan sabi ko ibibili ko siya ng atay at maubos na ang kanyang dugo. Low-blood nga si Lola at kulang sa iron, mayroon naman siyang vitamins ang kaso may katamaran lamang uminom. Atay nga ng manok ang aking bibilhin at bumili lamang ako ng kalahating kilo. 9 shekel nga lamang yung kalahating kilo o nasa 135 pesos sa pera natin sa Pinas. Bibili nga din ako ng aking maiulam at matagal-tagal na nga din akong hindi nakakabili. Ayun nga't pandituro pa at ang binili ko nga ay karning baka. Purong laman nga ang aking binili at bala kong magluto ng beef broccoli. 1 kilo nga ang aking binili at matagal-tagal ko na din yung uulamin. Medyo may kamahalan nga lamang at kung i-convert sa pera natin sa Pinas ay nasa 1,000 pesos ang 1 kilo. Hindi ko naman sariling pera ang ibinili ko na rin kasama naman na rin sa budget ni Lola. Ako na nga ang bahala kung anong gusto kong bilhin at binabudget ko na lamang kung magkano ang binigay sa akin ni Lola para sa aming pang grocery. At pagkatapos ko nga dyan ay yagyag na naman ako sa kainitan at pupunta naman ako doon sa kabilang tindahan na maraming paninda. Kita niyo naman si Lola at anong pagkakaliksi at sulong-sulong ang kanyang walker. At kahit nga katanghali ang tapat ay talaga namang lalardim eh. Ayan nga yung kanto papunta sa aming bahay at ako naman ay dediretso din papunta doon sa kabilang tindahan at doon ako mamimili. Medyo malayo-layo din ngayon at maglalakad pa ako ng ilang minuto. Sadyang dinadayo ko ngayon dahil malaki yung tindahan at halos lahat ng mga kailangan ay nandun na, mapwera na nga lang sa karne. Ayun nga tapadaan pa nga ako din at kakaunti nga lamang ang mga nakapwesto na paninda. Ang dami nga dyan na iba't ibang klase ng mga minatamis na pwedeng panghimagas. Meron din mga prutas at mga bulaklak. Andini na nga ako sa may tindahan na lagi kong binibilhan. Kumuha nga agad ako niya ng 4 na crackers. Crackers is life si Lola at hindi pwede yung mawawala sa bahay. Isinasawsaw nila yan sa kape. Kumuha nga din ako ng 1 kilong bigas para sa akin na nasa 180 pesos sa pera natin yan sa Pinas. Solid para kina Lola ang kaso ibutas kaya naman pinaltan ko ng iba. Yan yung niluluto ko lagi para sa hapunan ni Lola at Nili. Kumuha din nga ako ng harina dahil minsan ay gumagawa ako ng pancake. Dini naman tayo sa freezer at kumuha naman ako dyan ng schnitzel tiras. Tiras ang tawag dito sa mais. Lumipat nga ako dyan sa kabilang freezer at maghahanap naman ako ng broccoli. Bibili nga din ako ng broccoli para kay Nili dahil sabi ng kanyang doktor ay pakainin daw si Nili ng mga green na gulay. Ayan nga't anong pagkakalalaki ng mga pakwan din eh. Summer pa nga din sa Israel kaya naman uso pa din ang pakwan. Ay di na naman tayo sa susunod na destinasyon ang estante ng mga gatas. Soya milk para kay Lola, 2 nga agad ang aking binibili dahil mabilis maubos. Mayat maya nga ay nagkape si Lola kaya naman ilang araw lamang yan ay ubos na din agad. Fresh milk para sa amin ni Nili, fresh milk nga ang uso din at hindi uso ang powder na gatas. Dini naman tayo sa yogurt drink ni Lola at akala ko nga ubos na yung pala'y nakasiksik sa dulo. Buti na nga lamang at may ilang peraso pa, hindi nga pwede yung mawala at paborito yan ni Lola. 7 peraso na nga lamang yung may flavor na prutas.
At dahil dalawa ay 10 shekel, ay kumuha pa ako ng isa at hindi ko nga alam kung anong flavor yun. Kumuha din ako ng cottage cheese at kailangan mo nang i-check ang expiration date dahil mabilis siyang ma-expired. At pagkatapos ay magpakwenta na tayo at dito nga sa Israel ay kanya-kanyang lagay sa supot o plastic. Dahil wala ditong bagger katulad sa Pinas, kaya ikaw na magkukusa na maglagay sa plastic ng iyong mga pinamili. At pagkatapos ko nga mag-grocery, dumaan din ako din sa aking bilihan ng prutas. At kabilin-binila ni Lola ay wag ko daw kakalimutan na ibili siya ng aparsek o peach. At eto naman ang prutas na tinatawag na fig. Meron din tayo niya sa Pinas at ang akala nga nung iba ay hindi yan nakakain. Tibig ang tawag niyan sa Pinas o ang ating native figs. Meron nga din na buko juice at first time ko nga din makakita ng tinda na buko juice. Nung itinanong ko nga kung magkano ang buko juice ay nasa 450 pesos sa pera natin sa Pinas. At arayang malupit, isang perasong pinya nasa 1,200 sa pera natin sa Pinas. Napakahilig nga ng mga tao dito sa Israel sa prutas kaya naman kaliwat kanan ang tindahan ng mga prutas at gulay. 4 na peraso nga lamang na peach ang aking binili dyan para kay Lola. Linggo-linggo naman ay bumibili si Rapi ng peach, ang kaso ay matigas pa at hindi agad makain ni Lola. Kaya naman kapag nag-grocery ako ay nagpapabili si Lola ng malambot para makain na agad niya. At pagdating ko nga ng bahay, pagbukas ko pa nga lamang ng pinto ay nakaabang na agad si Nili. At tuwang-tuwa na agad dyan kapag nakita ako at pagdating ko nga ay sabi sa akin ay tulog daw si Lola. Ay siya, hanggang dito na lamang ang kwento. Maraming pong salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. At meron din po pala akong YouTube channel na pwede po kayo mag-subscribe para mapanood nyo po ang aming mga videos. Please follow and share. Salamat!